Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napuno ng tensyon at bigat ang kapaligiran sa loob ng boss. Dapat ay nakinig sila kay Daryl at napigilan sana ang magkakapatid sa pagpasok sa boss. Alas, huli na para sa pagsisisi. Sina Lily, Megan, Yvonne, at Nancy ay malinaw na nakikita sa mga bintana. Mahigpit na nakatali ang mga ito. Ito ay sinaunang puno na may higit sa 100 taon ang tanda, ang katawan ng puno at hindi kayang palibutan ng 100 tao at nangangailangan ng higit na bilang. Ang lush canopy ay parang dambuhalang paing. Libo-libong mga sanga ang nakalawit at napapalibutan ang lugar. Naglalaway ang nasasabik na kambal sa nakikita nilang nagagandahang kababaihan. Samantala, hindi mapakali ang naghihintay na si Minnie sa boss. Ang tatlong magkakapatid ay nagplanong maigi para sa operasyon nila na ito. Pati ang haba ng pag-atake na hindi na dapat tatagal ng higit sa kalahating oras. Hindi akalain ni Minnie na mapapangunahan ng pagnanasa ang kanyang mga kapatid. Walang magawa si Minnie dahil siya ang pinakabata. Kuya, bilisan niyo, sambit nito. Isinara ni Daryl ang kanyang mga kamao nang marinig ang sinabi ni Minnie. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Biglang tumayo si Daryl at sinuntok si Minnie. Nakahanda na ang mga kamao ni Daryl habang nagsalita si Minnie. Ginamit niya ang pagkakataon para suntukin ito. Kasabay nito na tumayo si Dax. Bam! Nanatili sa katawan ni Minnie ang napakalakas na suntok ni Daryl. Hindi kaagad nakareact si Minnie at tila napalipad palabas ng boss dahil sa nakasisirang suntok. Dali-daling pinulot ni Dax ang pistol na nalaglag ni Minnie. Thud! Dumura ng dugo si Minnie habang malakas siyang bumabagsak sa sahig. Hindi niya inasahan na mayroong manlalaban sa mga ito. Nakaramdam ito ng matinding sakit sa dibdib at nahimatay. Kuya, mukhang may nangyari kay Minnie. Sabi ni Timmy. Tila ba nawala ang pagkautal nito nang dahil sa stress? Tara tingnan natin. Nang makita nito ang walang malay na kapatid, sobra itong nagalit. Maagang nawala ang mga magulang ng magkakapatid kaya naman sa isa't isa lamang umaasa ang mga ito habang tumatanda. May matinding pagmamahal ang magkakapatid sa isa't isa. Mga hayop! Patay kayo ngayon, sobrang patay. Diin na sabi ni Hob. Naglabas ito ng baril at bumaril sa direksyon ni Daryl. Bang! 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 Nabasag ang salamit sa mga bintana ng boss. Mabilis namang dumapa ang mga sakay nito. Kinagat ni Daryl ang bala at dali-daling tumungo kay Hog at sinuntok ito. Patay na ang lahat kung hindi umakto si Daryl. Ang kambal ay nawala na sa tamang pag-iisip, wala nang patutunguhan pa ang kanilang pagtatago. Bang! Pumasok sa balikat ni Daryl ang bala na kanyang idinaing. Agad na umagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Daryl! Namumula ang mga mata ni Dax sa galit. Dali-dali itong nagtungo sa kambal at pinagsusuntok ang mga ito. Bam! Bam! Nasaktan ng labis ang kambal sa dalawang suntok sa kanilang mukha. Ang napakalakas na puwersa nito ang dahilan ng pagkaawala ng malay ng dalawa. Sikat si Dax dahil sa kagustuhan nitong pumatay. Isa siyang cultivator na may domain level 5 master. Daryl, ok ka lang ba? Kailangan mong kumapit. Hinawakan ni Dax ang may namumulang mga mata na si Daryl. Hindi madali para kay Dax na makakilala ng kaibigan na katulad ni Daryl. Hindi nito kakayanin na mawala si Daryl. Ang mga sakay ng boss ay hindi makapaniwala sa mga nagyari. Sa sandaling iyon, nagmadaling bumaba si Kent papunta sa malaking puno. Meg, huwag kang matakot, sasagipin kita. Nakaramdam ng ginhawa si Kent nang marating nito ang puno at nakitang hindi nagalaw ang saplot ni Megan. Mabuti na lang at hindi sila napaano. Meg, siguro takot na takot ka. Okay lang, nandito na ako ngayon, nagngisi si Kent habang tinatanggal nito ang tali na nakapulupot sa mga babae. Nabigla si Megan at napatingin kay Kent. Anong nangyari sa tatlong magnanakaw? Armado ang mga magnanakaw. Paano nakapunta si Kent sa kinalalagyan nila? Nakarinig pa ito ng iyalang putok ng baril. Hinampas ni Kent ang kanyang dibdib, kinuha kanila, kaya kinailangan ko silang labanan syempre. Pasalamat at mayroong natititrang moral kina Daryl at Dax, at tinulungan nila akong pabagsakin ang tatlong magkakapatid.
Meg, mas mabuti kung ikaw ang magdala sa 3 magnanakaw na yon papuntang police station. Kent, salamat, bulong ni Megan. Hindi niya maipaliwanag ang naramdaman nang yakapin niya si Kent. Kinagat nito ang mga labi at marahang sinabi, Kent, napakatapang mo. Tinake ni Kent ang godly pill at isa na ngayong level 1 Master General. Subalit, mahirap pa ring matalo ang 3 armadong magnanakaw. Pero nagawa pa rin niya ito. Si Lily, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng lungkot. Inasahan niyang si Daryl ang sasagip sa kanya. Hindi niya inakalang si Kent ang magliligtas sa kanya. Samantala, sa bus, namumutla na ang mga labi ni Daryl. Daryl, magiging okay rin ang lahat. Kailangan mong kumapit, kinakabahang sabi ni Dax na may namumulang mga mata. Daryl, anong nangyari sa'yo? Sabi nang nabiglang si Lily nang makita nito ang sitwasyon. Hindi ba nasabi ni Kent na natalo niya ang 3 magnanakaw? Bakit nagawang masugatan ni Daryl? Nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib si Daryl at nahirapan itong huminga. Hindi siya makapagsalita, ngumingiti lamang ito upang maipahayag na siya ay ayos lang. Subalit, ang dugo ni Daryl ay nagkalat na sa kanyang damit na umagos din sa sahig. Walang katuturang sabi ni Kent, hindi gaanong malakas si Daryl, pero nagawa pa rin niyang galitin ang mga magnanakaw. Kaya natural lang na masusugatan siya ng mga ito. Kaya ko namang mapigilan ang mga magnanakaw nang walang tulong niya. Nagawa ni Kent na sabihin ito upang mapagtakpan ang kanyang mga naging kilos. Hindi na ito kinwestiyon ni Lily at bumuntong hininga na lamang. Biglang nagalit si Dax at sinigawan si Kent habang nakaduro rito. Hayop ka! Manahimik ka na lang! Walang ginawa si Kent noong itinatali ng mga magnanakaw ang mga babae, natakot siya na parang daga. Ngayon natapos na ang peligro, nakagawa na siya ng katawa-tawang kwento. Nagbibiro ba siya? Nag-alala si Daryl dahil alam nitong mag-astang cool si Kent. Gustong magsalita ni Daryl, ngunit nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang nawalan ng malay. Donghai City First Hospital. Noon, nagka-heart attack ang tatay ni Daryl. Matapos ang ilang araw na gamutan, nag-improve ang kondisyon ng Daniel. Subalit hindi siya pinayagan na makalabas ng ospital hanggang pagkatapos ng huling linggo ng pag-obserba sa kanya ng mga doktor. Na-appreciate ni Shelley si Daryl matapos nitong maging chief of staff. Madalas nitong binibisita ang matandang mag-asawa at kumuha pa ito ng best ward para sa dalawa. Lagi siyang nakikipag-usap sa mga ito kapag may time. Nung hapon na yon, ang matandang mag-asawa ay nagising mula sa mababaw nilang pagkakatulog nang may marinig na katok sa pinto. Masayang binuksan ni Luna ang pinto at inakalang si Shelley ito. Nang buksan ito ang pinto, grupo ng mga lalaki na may dalang steel pipes ang bumungad at pumasok sa pinto. Pinangungunahan sila ni Florian. Sa tingin niyo ay bagay ang matatandang katulad niyo na manatili sa magandang ward, sigaw ni Florian. Itong ward ay marahil ang best sa buong mundo. Mayroon pang telebisyon sa loob ng kwarto. Hindi ka nais-nais ang tingin sa mukha ni Daniel. Bakit kayo nandito? Kung hinahanap niyo ang anak ko, sige. Hindi siya bumisita ng ilang araw. Ano man ang mangyari, si Daniel ay nakatatandang tito ni Florian. Hindi maganda kung hindi nito babatiin ang tiyuhin. Mayabang na tumawa si Florian. Ano bang pakinabang ko sa walang pakinabang niyong anak? Nandito ako para sa inyo. Kinausap ni Florian ang matitipunong mga lalaki. Go, itali niyo itong dalawang matanda. Florian, sobra na ito. Namula ang mukha ni Daniel habang umubo ng ilang beses. Tinitigan nito si Florian at sinabing, wala kang kahit kaunting manners para sa mas nakakatanda, nagdala ka pa ng napakaraming tao dito para manggulo. Labas. Walang pakialam ang matitipunong lalaki, at dali-daling lumabas patungo sa matandang mag-asawa sabay sunggab sa mga ito. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng ward. Nakasuot ng white coat ang may magandang mukha na si Shelley. Ito nagmamadaling inapak ang suot na heels sa loob ng kwarto at sumigaw. Ano bang ginagawa nyo? Hospital ward ito, hindi kali. Bagaman nakasuot si Shelley ng white coat, hindi may pagkakaila ang magandang katawan nito. Nanlaki ang mga mat ni Florian nang makita ito. Director Sullivan. Oh, parensya na. Ito'y Chief Sullivan na ngayon. Ilang araw pa lamang ang nakalipas, ngunit mas maganda ka. Hindi pa kita nababati sa promotion mo.
Baka naman pwede tayong kumain sa labas minsan. No, thanks, di initially. Pakawalan nyo na ang mag-asawa ngayon din. Hindi pwedeng mabulabog ang kondisyon ni Daniel. Isa ka lang chief of staff sa ospital na ito, pero malakas ng loob kang magpanggap sa harap ko. Sa isip-isip ni Florian. Hindi nagmamadali si Florian. Makukuha rin ito ang loob ni Shelly. Hindi natin sila pwedeng pakawalan. Gusto silang makita ni nakatatandang Darby. Sabi nito. Ang nakatatandang Darby. Nanginig ang katawan ni Daniel habang bumulong, Dad, natapos na ba ang seklusyon niya? Ano namang kinalaman noon sayo? Sabi ni Florian. Hindi ka na parte ng Darby family. Inutusan ako ni Lolo na dalhin kayo pabalik para sa mga katanungan. Gusto niyang malaman kung paano niyo pinalaki ang broskong si Daryl. Naiintindihan niyo? Matapos sambitin ito ni Florian, puwersahang hinila ng mga matitipunong lalaki ang matandang mag-asawa palabas. Kabilang banda. Pumasok sa isang napakahabang panaginip si Daryl habang wala siyang malay. Walang tigil siyang hinabol kaya hindi niya magawang tumigil sa pagtakbo. Kinalaunan, dahan-dahan na niyang iminulat ang kanyang mga mata. Siya ay binati ng tanawin sa loob ng isang marangyang kwarto. Daryl, gising ka na ba? Narinig ni Daryl and masiglang boses ni Lily, na pagmasdan niyang namumula ang mga mata nito na tila ba umiiyak. Honey, bakit sobrang pula ng mga mata mo? Tanong ni Daryl habang nakangiti. Nag-alala ka ba na baka may nangyaring hindi maganda sa akin? Halika, yakapin mo nga ako. Pinilit ngumiti ng nasasaktang si Daryl. Kahit na nagamot na ang mga sugat niya, napaka-happy pa rin ng mga ito. Buwiset. Hindi ako makapaniwalang nabaril ako ilang araw lamang ang pagitan, sa isip-isip ni Daryl. Namula ang mga pisngi ni Lily, at nahihiyang lumayo ng bahagya. Hindi. Hindi ako nag-alala sayo. Hindi nga ako umiyak man lang. Hindi ipinakita ni Lily ang tunay niyang nararamdaman kahit sa sandaling iyon. Nasabi ng doktor na malala ang mga natamong injuries ni Daryl. Muntikan ng matamaan ng bala ang kanyang puso. Sa wakas, siya ay nagising na. Daryl, alam ko kung ano ang nangyari. Ikaw at si Dax, iniligtas niyo kaming lahat. Bulong ni Lily. Napakamanli mo, ngunit bakit minsan hindi ka nag-iisip? May baril yung mga magnanakaw. Paano kung may nangyaring masama sayo? Ngunit kahit nadala si Lily ng mga ginawa ni Daryl, mayroon pa ring guilt sa kanyang tono ng pananalita. Lumambot ang mga boses ni Lily, naging mas mahiyain ang tono ito. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Lily, at pinatahan ito. Ano ka ba, walang mangyayaring masama sa akin. At isa pa, asawa kita. Kahit na kailanganin kong isakripisyo ang buhay ko sa sitwasyon na yon, gagawin ko pa rin. Nakaramdam ng init at pagmamahal si Lily sa kanyang puso. Saan ang lugar na ito? Nagngit-ngit ng kanyang mga ngipin at tumayo si Daryl sa kanyang kama. Naging napakagara ng mga dekorasyon ng lugar na ito. Hindi maaaring ito ang London residence. Bahay ito ni Dax. Ginamot ka ng kanyang private doctor, paliwanag ni Lily. Tumango si Daryl. Totoong ang reliable na kaibigan si Dax. Nasaan si Dax? Tanong ni Daryl. Nasa main hall siya, sagot ni Lily. Bukas ay karawan ng lolo ni Dax, at ang ilang bisita ay dumating ng maaga upang i-congratulate siya. Kinakausap na sila ni Dax sa hall na giyon. Ang lolo ni Dax ay si Saul Saunders. 2 years ago, ibinigay ni Saul ang company kay Dax at tumigil na ito sa pag-aasikaso sa business. Subalit, mayroon pa rin siyang power at otoridad sa Donghai City. Siya ay tiningala, maraming tao ang siguradong pupunta sa kanyang karawan. Ganun ba? Bibisita rin ako, tiniis ni Daryl ang sakit at dahan-dahang tumayo sa higaan. Si Daryl at Dax ay parang magkapatid. Dahil ngayon ay karawan ng lolo ni Dax, hindi maaaring maging basto si Daryl. Mabilis na sinuportahan ni Lily si Daryl nang nakita nito na nanghihina pa rin. Sigurado ka bang kaya mo bumaba sa lagay na yan? Walang pakialam si Daryl sa kanyang sarili. Nakakapag-alala ang lagay niya. Nakangiting sinabi ni Daryl na hindi na niya kailangan ng tulong. Okay na ako ngayon. Huwag mong isipin na mahina pa rin ako pagkatapos ng surgery. Malakas na ako ngayon at kaya ko nang makipagsiping sa iyo ngayong gabi. Pwede bang umayos ka?
Nagsimulang mamula ang pisngi ni Lily. Napakabastos. Tumawa si Daryl. Napapagaan ang muod ni Daryl sa konserbatibong ugali ni Lily. Naramdaman niyang bumalik ang kanya, lakas at mabilis na bumaba ng hagdanan. Habang pababa si Daryl, kinuha nito ang kanyang phone, at nag-message sa kakilala na magdala ng ilang mga regalo. Dahil karawang ng lolo ni Dax bukas, hindi maaaring pumunta si Daryl ng walang regalo bilang kapatid ni Dax. 100 o higit pa na mga tao ang umupo sa hall. Lahat sila ay kilala at nagmula sa Donghai City. Ang mga ito ay mayroon importanteng bagay na kailangan gawin kinabukasan, at hindi makaka-attend sa selebrasyon. Ito ang dahilan kung bakit dinala nila ng maaga ang mga regalo. Umupo sa gitna si Saul Sanders at tumawa. Ang matanda ay may edad ng higit 70 taong gulang, pero nanatili pa rin ang lakas at sigla sa katawan nito. Kung nagkataon nga naman. Tumawa si Daryl nang makita nito ang pamilyar na mukha. Ito ay kanyang high school class monitor. Ang mga taong nagbigay ng regalo sa kay Old Master Sander ay kilala ng mga tao. Walang bilang si Clifford sa pagbibigay nito ng regalo. Subalit, pinanatili ng lola ni Clifford ang magandang samahan nila ni Sanders. Siya ay napakaabala sa buhay, kaya ipinaabot na lang nito ang mga regalo kay Clifford. Natuwa si Clifford sa sandaling iyon. Kung sa bagay, ang Sanders family ay kilala sa Donghai City. Kung magagamit lamang ni Clifford ang oportunidad na ito upang makilala ang mga tao na kagaya ni Dax, ipagyayabang niya ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nang pumasok si Daryl at Lily sa hall, curious siyang tiningnan ng lahat. Daryl, okay ka na rin sa wakas. Magaling kung ganoon, halika't umupo sa tabi namin, mabilis na tumayo si Dax at nasasabik na bumati kay Daryl. Daryl. Sigaw ni Clifford, hindi na nito mapigilan pa ang kanyang pagkasorpresa. Ano ang nangyari? Bakit nandito si Daryl? Isip niya. Malinaw na naalala ni Clifford na sumakay si Daryl sa isang electric bike papunta sa reunion. Andito ba si Daryl para umattend din ng selebrasyon? Oo nga naman, nagpunta ngayon dito si Daryl para samahan ang kanyang asawa sa pagbibigay nito ng regalo. Isip ni Clifford. Sa pagiging isang pabigat na manugang na mayroong buhay na umiikot lang sa kanyang asawa, magaling si Daryl. Hindi rin mapigilan ni Clifford ang kanyang sarili na tumingin ng ilang beses kay Lily. Napakaganda niya talaga. Napaka-perpekto at napaka-sexy ng kanyang katawan. Maikukumpara na rin sa artista ang napakaganda niyang mukha. Sinuwerte nga talaga ang Daryl na yon sa kanya. Pero may usap-usapan na hindi pa raw nahahawakan ni Daryl ang kanyang asawa ng kahit isang beses sa 3 taon nilang pagsasama. Alam ng kahit na sino sa Donghai City ang tungkol dito. Haha! Isip ni Clifford. Dating class monitor. Ngiti ni Daryl habang lumalapit para batiin si Clifford. Kilala ninyo ang isa't isa? Tanong ni Dax. Natawa na sa kanyang loob si Clifford bago pa man makasagot si Daryl. Kilala sa buong Donghai City ang sikat na nakikitirang manugang ng mga lindon na mumuhi niyang sinabi. Isang kahihiyan para sa kanyang mga kaklase na maugnay kay Daryl. Lalo na sa isang marangyang okasyon na ito, ang pag-ugnay ng ibang tao kay Daryl ay itinuturing na isang kahihiyan para kay Clifford. Nagulat si Daryl sa mga sinabi ni Clifford. Nabastos niya ba ito? Ilang taon din silang naging magkaklase. Ano ba ang nangyari? Sa mga sandaling ito, sumabog sa katatawa ang mga tao sa kanilang paligid. Matapos dumalo sa ilang okasyon na gaya nito, mukhang isa lang talagang pabigat na manugang ng mga lindon ang titulong nakikita ng lahat kay Daryl. Hindi rito natuwa si Lily at bumulong kay Daryl ng, sino ba ang lalaking ito? Direktang tumawa si Daryl at normal na sumagot ng, mapagbiro talaga siya. Hindi ito inatrasan ni Daryl matapos makita ang kawalan ng respeto ni Clifford sa kanya. Nanlalamig na tumawa si Clifford at sinabing, ang mangmang na si Daryl. Isa lang siyang toy boy, pero nagawa niya pa rin akong hamunin. Isip nito sa kanyang sarili. Samantala, buong interes naman silang pinanood ng nakatatandang Sanders. Nagkwento noon ang kanyang apo na nagkaroon ito ng isang kaibigan na nagngangalang Daryl. Siguradong ito na ang binatang nasa kanyang harapan sa mga sandaling ito. Hindi maiwasang maalala ni Saul ang kanyang sarili nang makita niya si Daryl. Isa lang siyang mahirap na lalaking minamaliit ng maraming tao noon.
Pero, siguradong lalabanan niya hanggang huli ang sinumang uubos sa kanyang pasensya. Gusto niyang makita kung aatras si Daryl o lalaban kay Clifford. Gusto niyang makita kung nararapat ba si Daryl na maging kaibigan ng kanyang apo. Sino ba ang tunay na mapagbiro sa ating dalawa, Daryl? Kung hindi ako nagkakamali, naririto ka lang naman para samahan ang iyong asawa na magabot ng kanyang regalo, hindi ba? Alam mo na rin dapat na ang mga lindon ang siyang dahilan kung bakit mo nagawang umapak sa lugar na ito. At kung hindi dahil sa kanila, siguradong mas masahol ka pa kaysa sa dumi ng aso. Niwala kang ang karapatang magsalita sa harap ng kahit na sinong tao na nasa lugar na ito, sabi ni Clifford. Kung titingnan ko ang mga sinabi mo, mukhang nandito ka rin pala para magbigay ng iyong regalo, tama, tawa ni Daryl. Ako, bahagyang namula ang mukha ni Clifford at agad na nilabas ang bigat na nilalaman ng kanyang dibdib. Siyempre, nandito ako ngayon sa ngalan ng aking ninang. Kilala mo ba kung sino siya? Sigurado akong magugulat ka ng husto sa sandaling sabihin ko ito sa iyo. Ninang. Haha! Napakalaki na ni Clifford pero nagawa pa rin niyang magkwento ng tungkol sa kanyang ninang. At hindi lang iyon, nandito rin siya para magbigay ng regalo sa ngalan ng kanyang ninang pero nagawa na niyang magmalaki, magmataas sa harap ko. Nakakatawa talaga ang isang ito. Isip ni Daryl. Kung ganoon, sino ba ang ninang mong iyan? Magagawa mo ba siyang ipakilala sa akin? Natutuwang sinabi ni Daryl. Iniisip mo ba na deserving kang malaman ang kanyang pangalan? Kahit nasabihin ko pa sa'yo, hindi mo magagawang makalapit sa kanya, nababagay ka lang sa mga gawaing bahay, Daryl. Singhal ni Clifford. Sa loob ng isang iglap, tumango ang bawat isang taong nakaupo sa kanilang paligid bilang pagsangayon sa mga sinabi ni Clifford. Nang ipakita ni Clifford ang kanyang regalo, agad na nakita ng lahat ang pangalang nakaukit dito. Walang duda na hindi nga isang ordinaryong tao ang ninang ng lalaking ito. Habang si Daryl naman, na isang walang kwentang manugang, ay nagpupumilit pa rin sa ginagawa niyang panghahamon kay Clifford. Para siyang tinga, isip ng mga tao sa kanilang paligid. Kinakailangang matuto ng mga nasa mababang katayuan na magtiis sa mga taong may mas mataas na estado kaysa sa kanya. Kahit na sermonan o laitin ka ng mga ito, wala kang dapat na gawin kundi magtiis. Gamit ang nagmamalaki niyang mukha, itinuro ni Clifford ang table at sinabing, nakikita mo yan. Galing yan sa aking ninang. Makikita sa table ang isang set ng mga gamit na gawa sa porselana. Mapapansin din ang pagkinang ng komplikado nitong disenyo, kaya agad na masasabi ng kahit na sinong titingin dito na hindi basta-basta ang presyo ng mga porselanang ito. Tiningnan ni Daryl ang mga porselanang nakalatag sa table. Dito niya nakita na genuine ang mga porselanang iyon, at ang set na ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Ipinapakita lang nito kung gaano katindi ang kapangyarihan ng ninang ni Clifford. Tinatawag ni Clifford ang kanyang sarili na successful sa huli nilang class reunion, pero mukhang nagkaroon lang pala ito ng isang mayamang ninang. Ano sa tingin mo? Ok ba ang ibinigay na regalo ng aking ninang? Nagmamalaking tumingin si Clifford kay Daryl na parabang siya ang may hawak ng upper hand sa kanilang dalawa. Maganda nga ang regalo niyang ito, pero kahit na gaano pa ito kamahal o kaganda, hindi pa rin ito nagmula sa iyo. Kaya ano ang dapat mong ipagmalaki rito? Na nagbigay ng isang mamahaling regalo ang iyong ninang. Naubos na ba ang natitirang hiya sa katawan mo? Ngiti ni Daryl. Sa mga sandaling ito, agad na napatingin ng husto ang lahat kay Clifford. Kahit na ano pang klase ng pagyayabang ang gawin ng binatang ito, isa pa rin iyang regalo na nagmula sa kanyang ninang. Buwiset! Mura ni Clifford sa kanyang sarili. Matapos mapansin ang tingin ng lahat sa kanya, agad na nakaramdam ng galit si Clifford, pero hindi niya ito ipinakita sa kahit na sino. Sino ba sa inyo ang nagsasabi na wala akong dala na sarili kong regalo sa okasyong ito? Tumayo si Clifford, mabilis siyang naglakad papunta kay Dax at nagabot ng isang mamahaling box. President Sanders, isang karangalan para sa akin ang pumunta rito para ipagdiwang ang kaarawan ng iyong lolo. Ituring mo na itong isang token of appreciation mula sa akin. Tanggapin mo sana ito. Buong galang na sinabi ni Clifford habang binubuksan ang box. Matapos sabihin ni Clifford ang lahat ng ito, hindi niya nakalimutang bigyan ng isang naghahamong tingin si Daryl. Agad na napatayo ang ilan sa mga taong nasa loob ng hall matapos nilang makita ang laman ng ibinigay na regalo ni Clifford.
Isa itong pares ng mga pendant na gawa sa jade na nilagay ng maingat sa loob ng isang mamahaling box. Kulay niebe at naging makinang ang mga pendant na nagpakita ng perpektong pagkapuro, maingat ding inukit ang mga ibon nitong disenyo na para ng totoo sa sobrang ganda. Kung titingnan ang ginamit na teknike sa pagukit nito, nagmula ba iyan sa Ming Dynasty? Sabi ng isa sa mga taong umattend ng okasyon. Ang bawat isang dumalo sa okasyong ito ay kabilang sa tuktok na bahagi ng lipunan, kaya natural lang na magkaroon ang mga ito ng kaalaman pagdating sa mga sinaunang artifacts. Tumango ang lahat sa isa't isa matapos nilang marinig ito. Mukhang hindi bababa sa $2 milyong ang halaga ng isang pares ng mga jade pendant na ito. Kaya masasabi ng kahit na sinong magaling ang binatang ito, at ang isang taong nakahandang magbigay ng ganitong klase ng regalo ay marunong talagang makipag-socialize. Magaling kang tumingin. Oo, nagmula nga ito sa Ming Dynasty. Alam ko na mahilig ang nakatatandang Sanders sa mga antike. Kaya gumawa ako ng paraan para mabili ang pares na ito ng mga jade pendant mula sa isang private collector. Umaasa ako na magugustuhan niya ang dala kong handog para sa kanyang kaarawan. Ngiti ni Clifford. Napakapino ng pagkakagawa sa mga jade pendant na ito, kaya agad itong magugustuhan ng kahit na sino, mayroon man itong kaalaman sa mga antike o wala. Gumastos ka ng ganyan kalaki para lang sa mga jade pendant na ito, tama? Tanong ng isa sa mga bisita ng okasyon. Bahagyang ngumiti si Clifford, ang normal na sumagot ng, maliit na bagay lang naman ang isang ito. Nagkakahalaga lang iyan ng $5 million. Mautak ang lalaking ito. Alam niya na agad niyang may dadagdag sa kanyang mga koneksyon ang pamilya Sanders sa sandaling bigyan niya ito ng regalong may halaga na hindi bababa sa $5 milyong. Siguradong magiging worth it ito para sa kahit na sinong nasa kanyang katayuan. Tahimik na tumango ang ilan sa mga bisita habang humahanga sa nakadisplay na mga pendants. Maging si Lily na nakatayo sa isang tabi ay hindi maiwasang mapatingin sa mga ito. Tanging si Daryl lang ang nanatiling tahimik sa kanilang lahat. At nang makita niya ang buong pusong paghanga ng lahat, agad niyang iniling ang kanyang ulo at tumawa. Ano naman ang tinatawa-tawa mo riyan? Agad na nagalit ng dahil dito si Clifford. Gusto ko sanang tanungin kung magkano ang nagastos mo sa pares ng mga jade pendant na yan. Ngiti ni Daryl. Natigilan si Clifford at sinabing, bingi ka ba? $5 million. Hindi mo ba narinig? Bakit? Masyado na bang mataas ang 5 million para sa isang nakikitirang manugang na katulad mo? Pasimpleng iniling ni Daryl ang kanyang uli at aroganteng tumingin kay Clifford bago sabihin. Masyado itong mahal para sa mga iyan. Nang lumabas sa bibig ni Daryl ang mga salitang ito, agad siyang hinila ni Lily na bumulong ng, itigil mo na nga ang mga kalokohan mo, Daryl. Kahit na maganda ang relasyon nila ni Dax, nagpunta ang mga taong ito para ipagdiwang ang kaarawan ng nakatatandang Sanders. Isa itong napaka-espesyal na okasyon para sa kanilang lahat. Sinabi na rin naman ng mga tao na maganda ang mga jade pendant na yon. Kaya huwag mo nang sirain pa ang okasyong ito. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Lily. Agad na napatingin ang lahat kay Daryl maging ang ilang babae na nako-confused sa kanyang mga sinabi. Masyado itong mahal. Ano ang ibig nitong sabihin? Sinasabi mo bang naisahan si Clifford sa pagbili nito? Isa naman itong pares ng nagagandahang jade pendants Hindi magiging sobra ang $5 million kahit na maging mas mataas pa ito kaysa sa pangkaraniwan nitong presyo, hindi ba? Isip ng mga tao. Ano ang ibig mong sabihin, Daryl? Sabihin mo sa akin kung ganoon, magkano ba talaga ang halaga ng mga jade pendant na ito? Nagsasawalang bahalang sinabi ni Clifford. Dito na itinaas ni Daryl ang dalawa niyang mga daliri. Ano? Isip ni Clifford. $2 milyong. Ano naman ang alam mo rito? 2 milyon lang ang halaga ng mga jade pendant na ito. Nahihibang ka na ba? Singhal ni Clifford. Daryl. Nag-aral ka ba talaga ng tungkol sa mga antike? Tanong ng nasusurpresang si Dax. Mukhang marami ang nalalaman ng bagong kaibigan ni Dax. Tumango si Daryl at ngumiti habang sinasabing may kaunti akong kaalaman sa mga ito. Agad na nagalit dito si Clifford. Tinuro niya si Daryl at sinabing manahimik ka na lang, Daryl. Wala kang alam na kahit na anong tungkol dito. Anong kalokohan na naman ang pinagsasabi mo?
Ano ang bagay na nakapagsabi sa iyong nagkakahalaga lang ang mga ito ng $2 milyong? Grabe, nahihibang na talaga ang lalaking ito, isip ni Clifford. Binili ng uncle ni Clifford ang mga jade pendant, at dekada-dekada nang nangungulekta ng mga antike ang tito niyang ito. Ang totoong presyo ng mga pendant na ito ay hindi bababa sa $3 million. Nagkunwari lang si Clifford nang sabihin niyang nagkakahalaga ang mga ito ng $5 million para magmalaki. Pero sinabi sa lahat ni Daryl na nagkakahalaga lamang ito ng $2 milyong, kaya agad na naisip ni Clifford na isa itong kalokohan. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, "May isang tawag pa sa uri ng mga jade pendant na ito. Alam mo ba kung ano ito?" Agad na na-curious ang lahat habang iniiling ang kanilang mga ulo. Dito na nagbuntong hininga si Daryl at nagpaliwanag, tinatawag ang mga ito na Gemini pendant noong unang panahon. Isa itong dot na ibinibigay ng isang ikakasal na babae noong Ming Dynasty. Kilala ang Ming Dynasty sa walang katulad nilang emphasis sa etiquette, kaya natural lang na hinahangaan ng lahat ang mga Gemini pendant. Sa sandaling dalhin ng babae ang mga jade pendant sa bahay ng kanyang asawa, ang isa sa mga ito ay kanyang ibibigay sa kanyang asawa habang ang isa naman ay ang pendant na isusuot ng babaeng nagdala nito. Inuukit din nila ang kanilang mga pangalan sa mga pendant na ito para maging simbolo ng maganda nilang pagsasama na magtatagal ng ilang daang taon. Kinuha ni Daryl ang dalawang mga jade pendant, tiningnan ang mga ito ng maigi. Kaya ang mga tunay na Gemini pendants na nagmula sa Ming Dynasty ay mayroong mga pangalang nakaukit sa mga ito, pero ang pares na ito, sa kasamaang palad ay walang nakaukit na kahit ano. Kaya masasabi kong peke ang mga pendant na ito. Mahina lang ang ginawang pagpapaliwanag ni Daryl, pero malinaw itong narinig ng bawat isang nasa loob ng hall. Natigilan ang lahat sa kanilang narinig. Mayroon ngang sense ang naging paliwanag ni Daryl sa naging kasaysayan ng mga Gemini pendant. At naging mas detalyado pa ito kaysa sa pagpapaliwanag ng ilang mga eksperto sa pagkilatis ng mga antike. Habang napapabuntong ang lahat sa kanilang mga loob, dahan-dahan silang bumalik sa realidad kasama ng pagpasok ng matinding pagdududa sa kanilang mga isipan. Peke nga kaya ang pares ng mga Gemini pendant na ito? Isip ng mga tao sa loob ng hall. Gaya ng inaasahan, wala ngang nakaukit na kahit ano sa mga ito, sabi ng nakasimangot na si Dax habang kinikilatis ang pares ng mga jade pendant na kanyang kinuha sa mga kamay ni Daryl. Agad siyang pinaligiran ng lahat para tingnan ng maigya ang mga pendant. Maging si Lily ay agad na lumapit para makita ito. Gaya ng inaasahan, walang kahit na anong bakas ng pagukit sa pares ng mga jade pendant na ito maliban sa halos perpekto nitong disenyo. Agad na bumagsak ang mukha ni Clifford habang napapakurap ang kanyang mga mata. Hinding-hindi niya matatanggap ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. Ano naman ang mapapatunayan ng kawalan ng nakaukit na pangalan dito? Sinabi mo na rin sa iyong sarili, isang dot na ibinibigay ng ikakasal na babae ang mga Gemini pendant na kagaya nito. Paano kung namatay ang may-ari nito bago pa man siya ikasal? Paano niya ito magagawang ukitan kung wala pa siyang napapangasawa? Singhal nito habang nakaturo kay Daryl. Na-impress ng husto si Daryl sa husay ng ipinakitang logic ni Clifford. Oo nga naman. Paano kung hindi pa pala na ikakasal ang babaeng nagmamayari nito, sabi ng mga bisita sa kanilang mga sarili. Agad na bumalik sa realidad ang ilan sa mga bisita, at agad na nagpakita ng nagdududang mga tingin kay Daryl. Tumawa si Daryl at tumingin kay Clifford na parabang isa itong mangmang. Logical nga ang mga sinabi mong ito, pero sasabihin ko rin sa iyo na ang ganitong klase ng mga Gemini pendants ay ginagawa kalahating buwan bago ikasal ang isang babae. Maghahanap ang kanyang pamilya ng isang bihasang mga alahas para gumawa ng isang pares ng mga Gemini pendant para sa kasal ng kanilang anak. Pinagpaga ni Daryl ang kanyang mga balikat. Kaya kung ipipilit mo na namatay ang babae nang dahil sa isang biglaang sakit kalahating buwan bago siya ikasal, wala na ako masasabi pa rito. Natahimik na rito si Clifford habang tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang noo. Gusto ko ring itama ang mali mong interpretation kanina. Abante nang nakangiting si Daryl. Ano yon? Ngumiti si Daryl at sinabing. Itinaas ko lang ang dalawa kong mga daliri, pero hindi ko sinabi na nagkakahalaga ito ng $2 milyon. Ang ibig kong sabihin ay nagkakahalaga lang ang mga jade pendant na ito ng $200. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw na mismo ang tumingin sa mga ito.
Crack! Agad na tinapon ni Daryl ang mga jade pendant sa sahig matapos niyang magsalita. Agad itong nabasag at nagkapira-piraso. At matapos nitong mabasag, malinaw na makikita ng kahit na sino ang glue na makikita sa loob ng mga piraso ng jade na nakakabit sa mga pendant. Isa ito sa mga pinakakapanipaniwalang senyales na peke nga ang mga pendant na ito. Dito na napuno ng katahimikan ang buong hall. Nanginig ang katawan ni Clifford habang napupuno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Clap, clap, clap. Sa mga sandaling ito, hindi na nakapagpigil pa si Nancy sa kanyang sarili at isang nakabibinging palakpakan ang agad na sumunod sa kanya. Magaling, napakagaling. Sigaw ng mga bisita. Isinara ng husto ni Clifford ang kanyang mga kamao at sumigaw ng, kahit na isa lang itong imitation, isa pa rin itong regalo. Paano ka naman? Nandito ka lang dahil konektado ka na sa mga lindon. Nagawa mo ba talagang magdala ng regalo? Pinagmukha akong tinga ng hayop na si Daryl. Hinding-hindi ko ito palalampasin ng basta-basta. Isip ni Clifford. Huminga ng malalim si Daryl at naiinip na tumingin kay Clifford. Nagkakamali ka riyan. Nagdala ako ng sarili kong regalo sa pagdiriwang na ito. Dito na nag-send si Daryl ng isang text message habang pababa sa platform. Mukhang ito na ang tamang oras para dalhin ito rito. Ano? Nagdala rin siya ng sarili niyang regalo. Isip ng mga tao. Biglaan mo lang nalaman ang tungkol sa kaarawan ng nakatatandang Sanders, Daryl. Kaya saan mo kinuha ang sinasabi mong regalo? Nababahalang ipinadyak ni Lily ang kanyang paa sa sahig. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.